Peace. Amen. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Muli, sa biyaya ng Diyos, tayo magpapatuloy sa gawain. Ninyayahan ko po ang lahat na muli ay sumamba sa Panginoon. Ito ang araw na nilikha ng Diyos. Kaya naman tayo magpuri sa Kanya at magpasalamat. Kaya sa umagang ito, bago tayo umawit sa Panginoon at magsumamba sa Kanyang pangalan, ay bubuklat muna tayo sa Kanyang salita sa awit 100, mga talatang 1 hanggang 5. Sinasabi dito, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at ang mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang kalooban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Kaya naman sa umagang ito, tunay nga sa umagang ito, wala tayong dalilan kundi magpasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Muli, inayayahan ko ang lahat na sa Kanyang mga tahanan na muli tayo magpuri sa Panginoon, sumamba tayo sa Kanya. Purihin natin siya. Sinasabi sa Kanyang salita, magkaingay tayo ng may kagalakan. At lahat tayo magsilapit ng may pasasalamat, may pag-aawitan sa harap ng ating Panginoon. Sapagkat ito'y Kanyang ginagagalak. Tayo magpuri sa Kanya. Sa umaga ito, purihin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo umawit sa Kanya. Lahat ng binigay ng Diyos, sa lahat ng kanya-kanyang tahanan ay magpuri sa banal na Diyos. Sumamba sa Kanyang pangalan. Ito ang araw na Kanyang nilikha. Dapat lamang natin siyang pasalamatan at balik sa Kanya ang kapagyan. May ganda, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit at saya at pagpupuri
pamamagitan ng iyong salita, nilikha mo ang sangkalangitan. Nagpapasalamat kami sa buhay na pinagkaloob mo muli sa amin. Upang kami, Panginoon, ay magpuri at magpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa umaga. Maraming salamat sa kalakasan. Maraming salamat sa lahat, Panginoon, ng aming mga pangailangan na iyong tinugunan. Maraming salamat sa kalakasan. Maraming salamat sa lahat. Sa umaga nito, tulungan niyo kami na sumamba sa inyo sa pamamagitan ng aming mga awit, isa-isa-isay namin ang iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ng aming mga awitin, pupurihin ka namin, Diyos. Tunay nga lumalapit kami sa inyo sa pamamagitan ng pagtitiwala namin sa aming Panginoon. Tulungan mo kami sa umaga nito. Sumamba kami. Sa kabila ng lahat ng aming mga naranasan, ay patuloy kaming magpuri, Panginoon, sa iyong harapan. Tunay nga sa umaga nito, sa iyong kapuritan, sa iyong magpakailanman, ito ang aming panalangin. Amen. Purihin natin siya, mga kapatid. Awitin natin. Pupurihin ka, O Diyos. Dakilang Diyos. Purihin natin siya. Pupurihin ka, O Diyos. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo. Purihin ka, O Diyos. Sa umagang ito, siya lamang ang dahilan kung bakit tayo umaawit. Siya lamang sa kanyang purihan, sa pamamagitan ng pagpapasalamat ka ng sasambahin natin ang Diyos na buhay. Diyos na langit at lupa. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang iisa lamang. Ang ating Diyos na nasa langit. Purihin ka. Dakilain mo ang aming Diyos Ama. Ang aming panalangin at pagsamba. Ay binabalik namin ang kapurihan
Amen. Isang magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatiran na nasa tahanan at ang lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoon. Sana naman bagong umaga na muli tayo ay makikinig ng kanyang salita. Sa umagang ito at sa isang buong buwan na ito, pag-uusapan natin ano ba ang katangian ng tunay na Iglesia ng Diyos, Church of God. Ano ba itong katangian? Kasi yung mga nakaraang mga buwan, pinag-usapan natin ng ating pananampalataya, kung paano ba tayo magtitiwala. At pagkatapos nating manampalataya, ano ang dapat nating gawin? Ito ngayon ang mga kapatid ang tanong, isa sa malaking tanong. Kaya nga mga kapatid, kung nawa maunawaan natin sa panahon ngayon, nakakalito, di ba? Napakaraming mga church, napakaraming halimbawa, ganito, nagtiwala ka, may nagbahagi sa inyo. Sinabi sa inyo na ikaw ay magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Siya na iyong tagapagligtas at iyong Panginoon. Na sa pamamagitan ng kanamatayan sa cross ay pinatawad ka niya. At pagkatapos ng mga kapatid, ang pangalawang hakbang na gagawin natin ay humanap tayo ng iglesia o church na magkakabilangan. So, ngayon, lilinawin natin ang lahat. Ano ba ibig sabihin ng church? Ano ba ibig sabihin ng iglesia? Ang church kapag binasa natin ng salita ng Diyos ay hindi ito nangungahulugan na building, church building. So, ibig sabihin, kinaugalian na nating mga Pilipino, karamihan sa atin na sinasabi, ako'y nag-church sa ganitong lugar. Ngunit ang katotohanan mga kapatid, ang church ay tinatawag na church sapagkat ito'y kabuuan ng mga nananampalataya sa Diyos. Sinasabi nga, church is assembly of all believers that believe in Christ as the Lord and Savior, who are committed to meet regularly for worship, teaching, fellowship, and prayer. So, ibig sabihin, ang church pala, ito'y isang grupo ng mga mananampalataya na committed sila na ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba, pag-aawitan, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katuruan ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsama-sama at sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya mga kapatid, ito nga yung medyo nakakalungkot nga sa panahon ngayon, bagamat tayo mga nasa tahanan lamang. Pero sinasabi sa salita ng Diyos na kapag tayo ay nagpuri, saan mang dako, iisa ang ating pagtitiwala, ang pananampalataya natin ay nasa Panginoong Hesus at nagkikita-kita tayo ngayon, ibig sabihin tayo may ututuring na church. Mga kapatid, kaya sabi nga, ang church din ay isang, ang bawat mananampalataya is a part of one body. So, ibig sabihin, ang church is a body of Christ. And the body of Christ, Christ as the head of the church. So, ibig sabihin tayo ay bawat parte ng church na may kanya-kanyang gampanin. Kaya nga, pakipansin ninyo, ang church ay kinabibilangan ng isang pastor at mga mananampalataya na nangangasiwa sa gawain, pagsamba, mga mananampalataya na nangangasiwa sa pananalangin, mga mananampalataya na nangangasiwa sa pagtuturo ng salita ng Diyos, pangangaral. So, ibig sabihin, may kanya-kanyang gampanin upang ang isa lamang ang itaas, ang pangalan ng ating Panginoon. Bagamat tayo marami, tinatawag tayo na iisa sapagkat iisa ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay ang ating kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, mga kapatid, paano natin ngayon makikita? Kasi, halimbawa nga lang, napakarami ng relihiyon ngayon. Sabi, kung hindi ako nagkakamali, ang hirap bilangin Kasi pagdating sa church, sinasabi, maraming mga Catholic Church, Methodist, Baptist, iba't ibang mga sangay ng church. Bakit ba nagkaroon ng maraming mga sangay ng Kristyanismo? Ito yung ating pag-aaralan sa mga oras na ito. So ngayon, para natin mahanap ang tunay na iglesia na sinasabi ng Diyos, hindi ito nangangahulugan na kailangan na ito'y pamagat ng kanyang organisasyon na iglesia ng Kristo o iglesia ng Diyos.
napakahalaga ng gampanin, ng katuruan upang malaman natin kung ito ba'y naayon sa salita ng Diyos. Kaya nga nung nakaraan, naalala ninyo, para natin maunawaan kung ilan lamang ang relihiyon sa buong mundo, inauwi lamang sa dalawa, sinabi ko. Ang relihiyon na nagtuturo na ikaw ay may gagawin para ikaw ay maligtas. At ang isang relihiyon na nagtitiwala na ang kaligtasan mo ay nangyari na nung naganap na ang kanyang pagkamatay ng ating Panginoon Hesus. Binayaran ng ating mga kasalanan at sa kanyang muling pagkabuhay, nabuhay muli tayo sa isang bagong buhay na kasama niya. So ngayon, kung iunawaan natin ang dalawang klase ng relihiyon sa mundo, makikita, kukunti yung parang sasabihin na natin na sa dami-dami ng pagpipilian, uunti na lang. Kasi aalamin mo ang doktrina at sinasabi, kung ang church na ito nagsasabi, gawin mo ito upang ikaw ay maging makalulugod sa Diyos o ikaw ay maligtas, ibig sabihin hindi ito naayon sa salita ng Diyos. So ano ba ang mga relihiyon? Ayoko magsalita ng mga relihiyon sa online kasi ayoko naman na maging judgmental. Hayaan mo kayo na lamang ang magsuri. Ano ba ang mga relihiyon na nagsasabi na kailangan may gawin ng tao para siya'y maligtas? Kailangan niyang gumawa ng ganito, kailangan niyang gumawa ng ganun para may maligtas. Sino ba ang relihiyon na nagsasabi na ang kaligtasan ay natagpuan lamang sa ginawa ng ating Panginoong Hesus? Ngayon ito, parang nagkaroon na ng maikling So ibig sabihin, burado na ang Islam, burado na ang walang kinalaman sa Kristyanismo. Marami na rin mabubura sa listahan ninyo. Kasi karamihan sa mga organisasyon ngayon na nagsasabing sila ay mananampalataya, ay sinasabi nila kailangan mong gawin ito upang ikay maligtas. So ibig sabihin, kapag may narinig ka nagsasabi na gawin ito upang ikay maligtas, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sinasabi sa salita ng Diyos sa John 3:16 pa lamang, na sapagkat inibig ng Diyos ang sanlibutan, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believing in Him. So ibig sabihin na ang pinaka-requirements tayo maligtas hindi sa ating mga ginawa, kundi sa ating pagtitiwala sa may ginawa para sa ating kaligtasan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, makikita nyo na, iikli na yung listahan ninyo. Listahan ninyo ng So ngayon, sinasabi sa 1 John 4:4 na test every spirit, test every religion, test every lahat ng mga naririnig nyo sa salita na nagsasabing salita ng Diyos ay itetest ninyo. Alin ang gagamitin yung pang test? Hindi ang kasabihan ng tao, hindi ang kung ano-anong mga palagay at opinyon ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Kaya mahalagang mahalaga. Itong salita ng Diyos ay basihan natin upang malaman at makita natin kung ang ating pinabibilangan ay tunay na relihiyon. Sapagkat sinasabi sapagkat ito lamang, halimbawa ganito, nasabi ko na ito sa Bible study ko dati. Paano mo malalaman ng isang metro kapag nagsabi ako ng ganito? Isang metro na ba ito? So ibig sabihin, pag ikaw ay rational na tao, ikaw ay matalinong tao, hindi mo pwedeng sabihin na isang metro na pag nagsabi akong ganito. Kailangan mo ng panukat. Kailangan mo ng measuring tape. Ganun din naman sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng nagsasabi ng salita ng Diyos ay salita nga ng Diyos. Maliban na lamang nga ito'y natagpuan sa kanyang salita. Kaya kapag nakakarinig kayo na namamarali na itong aming relihiyon ay kami lamang ang tama, itong aming relihiyon, aming pinabibilangan ay talagang tunay na iglesia ng Diyos, huwag tayong manampalataya, huwag tayong magtiwala sapagkat sinasabi niya sa kanyang salita na matatagpuan ang tunay na relihiyon sa pamamagitan ng yung buong grupo na yon ay nagtitiwala sa Panginoon. Hindi tinataas ang anumang institusyon o sino mang tao, kundi ang mataas lamang ang ating Panginoong Hesus sa bawat ginagawa natin. So ngayon, bumako tayo sa ating pag-aaralan sa umaga ito. Pinamagalan natin itong Scripture alone. Ang salita ng Diyos, Biblia lamang ang basihan ng tunay na pananampalataya. At babasahin natin sa 2 Timothy 3:16.
Kung tayo po ay may mga salita ng Diyos sa bawat sarili nating tahanan, natin buklatin at makibuklat po tayo sa 2 Timothy. 2 Timothy 3 verse 16. Sinasabi rito, sa wikang Ingles, all scripture is God-breathed and it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Sa wikang Tagalog, sinasabi rito, ang lahat ng kasulatan na pinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal at tinuruang lubos sa lahat ng gawaing mabuti. Tayo manalangin sandali at iasa natin sa Panginoon ang umagang ito. Aming Diyos, Ikaw ang Diyos ng karunungan, Ikaw ang sakdal sa karunungan. Kami lumalapit sa iyo sa umagang ito. Humihingi, Panginoon. Humihingi ng karunungan na nagmumula sa inyo. Kasihan ninyo ang iyong salita na hindi lamang ito maging impormasyon o hindi lamang ito marinig namin, Panginoon, kundi ito ay tumimo sa aming mga puso at magbigay sa amin kasiyahan, kapayapaan, at kagalakan na ang iyong salita lamang ang aming basihan ng aming pagtitiwala. Gabayan mo kami, payapain mo ang aming puso, at patuloy kami na magpuri at magpasalamat lamang sa iyo sa lahat ng bagay. Tunay nga sa ang aming paglapit ay binabalik namin hindi sa aming sarili na magagawa, kundi sa ginawa ng aming Panginoon Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Ngayon, sa binasa natin na salita ng Diyos, sinasabi rito na ang batayan ng pananampalataya o paniniwala ay Scripture. Ano ba itong Scripture? Ang Scripture na sinasabi ni Apostle Paul, ang pinaka-background na itong binasa natin sa 2 Timothy 3, ay pinapayuhan niya si Timothy. Kumbaga, si Timothy ay ginawa niyang maging leader ng church yung time na yun. So, pinapayuhan niya si Timothy na kung ano mang katuruan ang gagawin mo, ay hayaan mo sa salita lamang Diyos. Pagka pinapakilala niya ang salita ng Diyos bilang sandigan ng paniniwala at pananampalataya, useful ito sa pagtuturo, sa pagkukorek, at pagtitrain sa righteousness para ang lahat ng mananampalataya ay maging sagana sa mabubuting gawa. Ngayon, bakit ko nasabi ito? Sa unang point na ating pag-uusapan, kapag ang ating church na sabi nga, narinig ko sa yung na-post ko sa social media minsan, sinasabi ron na don't look for the church nearest you. Huwag tayong maghanap ng isang sambahan na malapit sa inyo. Hanapin ninyo ang sambahan na malapit sa salita ng Diyos. Malapit sa Biblia. So, ibig sabihin, para natin maunawaan kung sino ang tama, dapat ito nakasalig lamang sa salita ng Diyos. Kapag meron, halimbawa ganito, so ibig sabihin, una-una nating dapat tandaan na ang ating sasamahang relihiyon ay dapat nananampalataya na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Marami sa mga panahon ngayon na nagsasabi, ang salita ng Diyos ay hindi naman salita ng Diyos, kundi salita lamang ng tao. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagtitiwala na ang salita ng Diyos, ang Biblia ay hindi talaga salita ng Diyos, maaari kang magdagdag o magbawas sa mga ito. So, ibig sabihin, para natin maunawaan na ito'y salita ng Diyos, meron itong tatlong halimbawa lang para sa akin. Pero yung mahigit pa dito, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos dahil na-preserve ito sa mahabang panahon. Halimbawa na lang, kung hindi ito salita ng Diyos, hindi ito mananatili hanggang ngayon. Marami ng mga reliyon na kaaway ng sangkakristyanuhan noon, sinusunog nila ang Biblia, sinusunog nila ang mga salita ng Diyos. Gusto nilang alisin. Pero sa kahit gaano ang attempt ng tao para sunugin, alisin ang salita ng Diyos, ito'y nananatili hanggang sa ngayon. Kasi mga itong salita ng Diyos, itong Biblia, ang pinaka-oldest manuscript. Kung ating tatalakayin kung alin ang pinakamatandang kasulatan na sinasabing inspired ng Diyos, itong salita lang, itong Biblia lamang, mga kapatid. So, ibig sabihin, para
para mapanampalatayanan natin ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos based on preservation. Sa matagal na salit-saling lahi, patuloy-patuloy hanggang ngayon na nanatili ang salita ng Diyos. Pangalawa, by means of prophecy. Maraming mga propesiya sa salita ng Diyos na nagkatotoo. Hindi lamang nagkatotoo. Kumbaga, ang salita ng Diyos, kapag nagsabi ng sa mga propesiya sa hinaharap, ito ay accurate. Kung basahin natin ang Isaiah, kung paano ang ating Panginoong Hesus ay nabayubay sa krus, dinitalye ito sa Isaiah 53, kung hindi ako nagkakamali. Basahin ninyo mga kapatid. Tingnan ninyo ang Isaiah, tingnan ninyo ang four gospel ng New Testament. Tingnan niyo daan-daan taon ang pagitan ng mga to, pero detalyadong naganap. Pangatlo, yung historical evidence. Mananampalataya tayo sa salita ng Diyos sapagkat ang history mismo ang nagsasabi. Kaya nga mga kapatid, unawain natin, ang history natin naka-based in BC or in C, before Christ and after Christ. Sino magpapasabi na ang ating Panginoong Hesus ay hindi nabuhay? Kung itong salita ng Diyos ay hindi talaga salita ng Diyos, samantalang ito'y naging basihan ng history. Unawaan natin mga kapatid, mga nag-aaral ng history, mga mag-aaral ng mga old civilization, nakatingin sila sa Biblia. Kaya mga kapatid, unawaan natin, unang-una nating puntos, dapat ang relihiyon na kinabibilangan natin ay nananampalataya na ang salita ng Diyos, ang Biblia ay salita ng Diyos. At kapag hindi mga kapatid, alam na natin na hindi ito, ang relihiyong ito ay hindi tunay. Sinasabi rito, the scripture is a word of God. Pag sinabing word of God, breathed out of God. It is a word of God Himself. So, ibig sabihin, if the scripture is a word of God, means the man of God has authority to preach the word of God. Ibig sabihin, ang authority lamang na nagsasalita ay ang authority niya ay dahil sa sinasabi niya ang salita ng Diyos. Tundok, wala na. Ako ay nagsasalita rito sa authority, hindi ng aking sarili, kundi sa authority ng salita ng Diyos. At kapag wala ang salita ng Diyos, sino ba naman ako para magsalita? Pero dahil bitbit ko ang salita ng Diyos, kahit ako ay hindi ganun ka kilala, hindi ganun hindi ganun ka yung pinag-aralan, pero sapat na ang ating pananampalataya natagpuan lamang sa Biblia. Kaya nga pag sinabi nito sa halimbawa, ang mga ngaral, kapag meron silang ina-add sa salita ng Diyos, marami silang dinadagdag. Halimbawa na lang, naniniwala sila sa salita ng Diyos at naniniwala din sila sa tradisyon. Naniniwala sila sa salita ng Diyos at naniniwala din sila na isang tao na may otorisadong magdagdag sa salita ng Diyos. Ito'y mali, mga kapatid. Maunawaan natin kung nais nating matuto sa salita ng Diyos. Dapat nating tanggapin at panampalatayanan ng salita ng Diyos. Hindi man natin ito maunawaan sa ngayon. May mga passages sa salita ng Diyos na napakahirap maunawaan, pero hindi ito magbibigay ng dahilan na hindi tayo magtitiwala. Nananampalataya tayo sa salita ng Diyos buo. Ibig sabihin, kapag ito ay ating pinanampalatayan, kapag ang isang religious na God gathering ay marami silang inadanadagdag, higit pa sa nasusulat sa salita ng Diyos, alam na natin kung sino talaga ang tunay na iglesia, mga kapatid. Pangatlo, paano ngayon kapag ang pastor gumagamit naman ng salita ng Diyos? Ito ngayon ang pangatlong puntos na sinasabi sa salita ng Diyos. Kapag nag-i-interpret tayo sa salita ng Diyos, hindi dapat natin ini-interpret ito sa sarili natin. Kapag ang isang mangangaral nag-i-interpret sa salita ng Diyos at kinukuha ang isang passage sa Biblia out of context para lamang maipamarali ang kanyang pinaniniwalaan, matakot tayo, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa mga darating na araw, darating ang mga bulaang propeta
Mag-ingat kayo na kayo'y maligaw. Bakit pinagsasabihan ng ating Panginoong Hesus na mag-ingat ang bawat mananampalataya na maligaw? Sapagkat ang mga mangangaral na manliligaw ay hindi ito gagamit ng ibang libro. Gagamit din ito ng salita ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng kanilang mga hangaring masasama, hangaring sa kasakiman, gagamitin nila ang salita ng Diyos para magpayaman. Gagamitin nila ang salita ng Diyos para i-promote ang kanilang sariling mga iglesia. Itaas sila higit sa iba. Mga kapatid, nawa na unawaan natin. Kung tunay ang relihiyon na ating kinabibilangan, dapat ang pastor o mga ngaral ay nagsasabi ng salita ng Diyos at hindi niya ito ini-interpret sa kanyang sarili. Titingin din siya ng kasagutan base rin sa salita ng Diyos. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Halimbawa na lang, nagsalita ako kanina, every believer is a part of one body. So, ibig sabihin, nagsalita ako ng isang doctrine. Ito ay teaching. Na sinasabi ko na ang church ay hindi ito iglesia, hindi ito building, kundi ito a set of believer. Gathering ng mga believer. Matatagpuan natin itong sinabi ko kanina sa 1 Corinthians 12:14. Nagsasalita man ako sa aking sa interpretation ko, pero meron itong backup reference sa salita ng Diyos kung bakit ako nag-come up sa ganung teaching. Sa 1 Corinthians 12, 2 Corinthians 12:14, sinasabi rito, tunay na ang mga tanda ng Apostol Pawang nangyari sa buong pagtitiis sa pamamagitan ng tanda sa kababalagan. Sa 13, sapagkat ano ang inyong kinahuli sa ibang mga iglesia, kundi ang ako'y hindi naging pansanin ninyo. Sorry, sabihin natin ha. 2 Corinthians pala ako. Sorry. 1 Corinthians 12. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga kasampat ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din naman sa Kristo. Sinasabi rito, sapagkat kung ang paano ang katawan ay iisa, meron itong maraming sangkap. So, ibig sabihin, bagamat tayo iisa sa pananampalataya, binubuo ito ng maraming mga mananampalataya. Nang sa ganon, mga kapatid, ang bawat isang nananampalataya, isang sangkap, mahalaga sa iglesia ang kanyang pinabibilangan upang huwag mong mapuri ang isa sa bawat isa na ako'y mahalaga. Ang context nito sinasabi ni Apostol Paul, huwag mong malaki ang paa sa mata na siya'y maraming nagagawa at huwag mong malaki ang mata sa ibang sangkap. So, ibig sabihin, pinapakita rito na bagamat ang iglesia ay maraming sangkap, ito'y iisa para sa kalwalhatian ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi magmamalaki ang tagapagturo sa kanyang tinuturuan na siya'y magaling. So, ibig sabihin, bagamat tayo marami, iisa tayo kapagkat ang layunin natin ay itaas lamang ang Panginoong Hesus. Sa pangalawang point mga kapatid, sa binasa natin kanina, sinasabi all scripture is God-breathed. Sinasabing scripture is word of God. Every word of it, Old Testament and New Testament. Ito'y maging doktrina ng church natin kinabibilangan upang tayo ay makakasiguro na ang ating iglesyang kinabibilangan ay nababate sa salita niya. Pangalawa, sinasabi rito na ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa alin. Sinasabi rito, Scripture are useful for teaching, rebuking, correcting, training, and righteousness. Sabihin mga ganito, ang use pala ng salita ng Diyos is to correct, to teach, to rebuke, and to train in righteousness. So ngayon, makikita mo ang mga relihiyon, bagamat sila nagsasabi na sila ay relihiyon na tama, kapag ang purpose nila ay mag-away at magdebate sa bawat isa, hindi talaga ito ang purpose. Kaya mga kapatid, maunawaan natin na kung ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, dapat natin itong, kung meron mong sumasalungat nito, ay dapat natin i-rebuke ng may pagmamahal. Hindi dapat tayo makipag-away na ako'y tama, siya ay mali. Matatagpuan natin ito sa 2 Timothy. Sinasabi sa 2 Timothy 2,
Nawa nakakasunod ko yung mga kapatid. Hindi ako masyadong naging mabilis. Sa 2 Timothy 2:23 hanggang 26, sinasabi rito, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ng pagtatalo. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. So, ibig sabihin, sinasabi dito sa 2 Timothy, sinasabi ni Apostol Paul kay Timothy, na ang alipin ng Diyos, ang lingkod ng Diyos ay hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat. So, ibig sabihin, sapat na makapagturo at matiisin. Halimbawa, maraming tumutugligsa sa kanya, hindi niya ipinapamarali na siya'y tama. Pinapakita niya na siya'y tama at sigit sa lahat sa kanyang buhay, pinapakita niya na siya'y tama. Maging maamo, sapat na makapagturo at matiisin. Ang ibig sabihin ng matiisin, meron siyang self-control. Maraming mga maaway na ikay mali, ikay ganito, maraming sinasabi sa iyo, ikay may self-control, matiisin, nagsasalita ka lamang, salita ng Diyos. Hindi ka nang-aaway ng anumang mga relihiyon at pinaparali mo na ikay tama. Mahalaga ito mga kapatid para batayan, para makita natin ang tunay na relihiyon. Kasi ang tunay na relihiyon ay all about love. Although meron nga sinasabi rito rebuking, but rebuke with love. Matiisin. Kaya nga pag sinabi rito sawayin, sa 25 tuloy natin, na sawayin na may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikakaalam ng katotohanan. Sawayin ng may kaamuan. Ibig sabihin, bagamat tayo ay nagsumasaway ng mga maling katuruan, ito'y ginagawa natin ito na may kaamuan. Paano ba tayo magsaway ng may kaamuan? Sumasaway ka ng isang maling reliyon pero hindi mo sila pinapangalanan, pinapakita mo na ang salita ng Diyos ay totoo. At matiisin ka, matyaga kang sabi lamang ang salita ng Diyos. Ngayon makikita natin yung dalawang pares ng usefulness ng scriptures. Ang unang pares ay teaching and reproof. Ang teaching and reproof ay may kinalaman nito sa mga teaching at doctrine ng church. So, ang ibig sabihin, teaching when it comes to doctrine and reproof kapag merong sumasalansa sa doktrina ng pinapangaral sa salita. Halimbawa, ganito, nangangaral ako ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ika'y maliligtas. Ngunit kapag may mga ngaral na hindi sapat ang pananampalataya, dapat ako'y gumawa ng mabuti. Ito ay dapat kong gawin kapag ito ang kahulugan ng maging ligtas. Dapat kong sumunod sa batas. Ito yung sinasabi, correcting, reproving the wrong teaching. Sinasabi sa salita ng Diyos, ang ating kaligtasan ay natagpuan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito sa pamamagitan ng biyaya upang walang maipagmalaki ang sinuman. Hindi ito dahil sa ating sarili. Kaya tayo naligtas. Kaya mga kapatid, ang bawat Kristiyano ay nagiging nagiging sagana sa kabutihang loob, ay siya'y gumagawa ng mabuti, hindi dahil sa paraan na gusto niyang maging masunurin, kundi sinusunod niya ang salita ng Diyos sapagkat siya'y nagtitiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, unawaan natin na may kinalaman ito sa doctrine. Kapag ang doctrine sinasabi ng ating Panginoon sa sulat ni Apostol na dumating minsan sa tao, na minsan na makaranas ng kamatayan at pagkatapos paghuhukom. Ngayon, kapag may magtuturo na kailangan ito, mayroong pang magagawa ang tao, pag namatay ang tao, ganito, pag-pray mo na, ganitong gawin na padasal para maligtas sila. Ito yung sinasabi. Wala sa salita ng Diyos. Kapag may magsabi na marami pa, napakarami mga kapatid, kayo na lamang ang umalam. Kaya mga kapatid, maunawaan natin, dapat nating basahin ang salita ng Diyos upang malaman natin ang totoo. Halimbawa na lamang mga kapatid, kung gusto niyo malaman ang peking pera,
Kung ayaw nyong mapeke ng peking pera, dapat alam nyo ang totoo. Dapat alam nyo ang tunay. Sa araw-araw na ginawa mo sa buhay mo, hawak-hawak mo ang pera mula kapag pabata, alam mo na ang pakiramdam ng pera, wala nang makakadaya sa'yo. Kasi pag may mag-abot sa'yo ng peking pera, alam mo na ito'y peking. Hindi dahil sa alam mo yung katangian nito, kundi gamay mo ito. Alam mo ang tunay. Kaya hindi ka na maluloko ng mga huwad na salapi sapagkat alam mo ang tunay. Ganon din sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kung nais natin matuto sa salita ng Diyos, sumagana sa pananampalataya, dapat alam natin ang salita ng Diyos. Nang sa ganun, kung meron mang tumayo ng mga ngaral na magsasabi ng salita ng Diyos, hiwalay sa sinasabi sa Biblia, ay huwag ninyong paniwalaan, huwag ninyong tanggapin. Marami sa mga panahon ngayon na pagkatapos mangaral, manghihingi ng pera. Kailanman hindi sinasabi sa salita ng Diyos na manghihingi kahit kanino lamang ng support. Sinasabi sa salita ng Diyos, ang support ay dapat manggagaling sa mga mismong believers ng Diyos. Hindi sa outside. Kaya pag may mga nagngangaral ng salita ng Diyos at pagkatapos nanghihingi ng pera, pwede nyo sabihin, di ba ang Diyos ang inyong Diyos? Hindi ba kayo kayang bigyan ng Diyos ng pera na pangangailangan mo? Bakit inaasa ninyo sa mga hindi nyo naman kapanalig na pananampalataya? Kaya isa ito sa dahilan kung bakit na sobrang nadumihan ang Kristyanismo sa panahon ngayon. Sa pamamagitan ng mga nagsasabing sila yung mga Kristiyano, ngunit hindi pinamumuhay ang salita ng Diyos, ang mga katuruan sa salita ng Diyos. Tinanggap mo ng walang bayad, ipangaral mo ng walang bayad. At ang purpose ng church ay kapag ikaw ay naging mananampalataya, ay naging kamanggagawa ng isang church, ang pinakalayunin ng isang manggagawa ay suportahan ang gawain. Hindi dahil sa inuutusan siya ng pastor na magbigay, kundi dahil sa kanyang kalooban, magbibigay siya. Kapag alam niya na ang ginagawa ay gawain ng Diyos. Maunawaan natin. Nang sa ganun, sa area ng pagbibigay, hindi tayo napipilitan, hindi tayo namimilit ng anumang tao. Kapag merong mga sangay ng mga relihiyon na namimilit na humingi ng pera, makikita nyo na hindi sila tunay base sa salita ng Diyos. Pangalawang pair na sinasabi rito ay yung correction and training in righteousness. Pagkatapos nating marinig ang doktrina, ang mga katuruan ng Diyos, narito naman ang correcting and training in righteousness. Sinasabi rito, iba ang natututunan mo, iba ang kinamumuhay mo. So, ibig sabihin, kapag nakikita mo ang iyong kapatid na natututo sa salita ng Diyos, ngunit ang pamumuhay ay hiwalay sa salita ng Diyos, maaari mo siyang i-correct para matrain siya in righteousness. So, ibig sabihin, ganito mga kapatid, corrections that those who accept correction will begin to find their lines to straighten out. So, ibig sabihin, ang mga totoong tunay na nanampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi dapat nagagalit kapag ang buhay nila ay kinukorek ng mga ngaral, ng mga kapatiran, sapagkat ito'y para sa kaibubuti ng tao yun. Mga kapatid, maunawaan natin na ang salita ng Diyos ay may dalawang area. May area ito ng doctrine, teaching, nalalaman mo ang katuruan. May area na ito na ipinamumuhay mo ba ang katuruan. So, nang sa ganon, sinasabi, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good works. Hindi lamang niya bihasa sa mga doktrina at mga katuruan ng Diyos, bihasa din siya sa pagsasabuhay sa anumang mga katuruan na pinamamalita. Napakahirap mga kapatid ng isang tagapagturo, ngunit hindi niya pinamumuhay ang kanyang tinuturo. Nasabi ko na itong illustration nung nakaraan, narinig ko rin sa pastor na pinapakinggan ko noon. Sinasabi niya, kapag ikay nagtitinda ng shampoo, kagaya din naman ito ng gospel. Pinapaharali mo, gusto mo manampalataya ang tao. Ngayon kung ikaw ay nagtitinda ng shampoo, kung ikaw ay kalbo at sinasabihin mo, ito'y pagpapalago ng buhok, baka pagpapalago ng buhok.
Hindi ito tatanggapin ng kausap mo. Hindi ito tatanggapin ng inaalukan mo ng produkto sapagkat hindi ito nakita sa buhok mo. Ika'y kalbo. Paano mo nasabi na ang itong shampoo na binibenta mo ay pampalago ng buhok kung hindi naman ito napalago ang sarili mong buhok? Ganon din naman sa Ebanghelyo, mga kapatid. Ganon din naman sa teaching sa church. One way, kaya nga sinasabi ko nung nakaraan, one way is to believe, another good way is to live. Dapat nating ipamuhay ang anumang ating pinananampalatayanan. Kaya nga itong second pair, sinasabi rito, useful for rebuking, teaching, and correcting, and training in righteousness. Teaching and rebuking pertains to doctrine and teaching of the church. Second pair is the use for the correcting our lives. Nang sa ganun, kapag tayo ay matuwid sa salita ng Diyos, ay tayo ay mai-inline para sa kanyang kapurihan. Mga kapatid, napakahalaga ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Nagtuturo ito kung paano ka magiging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa Panginoong Hesus. Nagtuturo ito paano mo ipapamuhay ang iyong sarili, pampamuhay sa iyong sariling buhay. Paano mo ito mapapamuhay ang iyong sariling buhay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Napakahalaga, mga kapatid. Kung ang iyong relihiyon na kinabibilangan ay hindi nagtuturo ng anumang doktrina at nagsasabi, ang lahat ng relihiyon basta Jesus maliligtas, mali, mga kapatid. Sinasabi ng ating Panginoong Hesus, siya lamang ang daan at katotohanan at ang buhay. So, ibig sabihin, kapag may nagsasabi na tinataas ay hindi ang ating Panginoong Hesus, hindi ito ang daan. Hindi ito ang tamang daan. Ang tamang daan ay hindi ang dating daan. Ang tamang daan ay ang ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang dahilan ng ating kaligtasan at siya lamang din ang dahilan kung bakit tayo naging masunurin upang ibigay ang kapurihan sa Kanya. Maunawa natin, mga kapatid, unang puntos, kung ang iyong kinabibilangang relihiyon ay nagtitiwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pangalawa, kung ang iyong relihiyon ay nagtuturo ng mga doktrina na nasasalit sa salita ng Diyos at hindi lamang nagtuturo ng doktrina kundi nagpukorek din naman, nag-aayos ng buhay upang nang sa ganon lumago tayo sa kasaganaan ng mabubuting gawa. Pangatlo at huling point, mga kapatid, is Scripture equips. Sinasabi ang salita ng Diyos ay sapat na. Equips. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, that ito lamang ang salita ng Diyos ang basihan para mamuhay ng matuwid. Kapag meron pang mga added, mga ganito, ay hindi ito sapat, kailangan mga ganito strategy, kailangan ganito, kasi modern na ang panahon ngayon, hindi na uso yung gospel, kailangan bubugin natin ang mga kabataan sa mga gala-gala, at para mawin natin sila, mga kapatid. Hindi ito biblical church. Ang biblical church ay nagtitiwala na ang salita ng Diyos ay mabisa. Hindi ako against sa mga gawain, hindi ako against sa mga camp, mga ganito, hindi ako against sa mga kapatid. Pero ang pinaka dahilan kung bakit may mga extra gawain sapagkat pinahagi mo na ang salita ng Diyos. Ito ang pinaka main motivation ng salita ng Diyos. Wala nang ibang motivation para ikay lumago at maging sagana sa mabubuting gawa. Wala nang mga philosophical view, wala nang mga added doctrine, mga kapatid. Wala nang sinabi kasi ni Aristotle, wala nang sinabi kasi ni Einstein, ganito, wala nang, mga kapatid. Wala nang mga sikat na tao, mga galing matatalino na makakapag-add pa sa kompletong salita ng Diyos. Mga kapatid, maunawaan natin. Kaya kung gusto nating maging masagana sa mabubuting gawa, sinasabi na itong scripture lamang ang batayan natin sa ating pagtuturo, sa ating pag-re-review, sa ating pagko-correct, yung pagtutuwid sa mga likong pamumuhay at sa pag-train natin sa katwiran upang ang alipin ng Diyos ay may sapat, equipped for every good works.
Ang pinaka-main message nito mga kapatid sa last point is the scripture is enough. The scripture makes you a man of God. So, ibig sabihin, the man of God is super equipped by the word of God. The man of God is before is a man of the Bible. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nananampalataya sa salita ng Diyos, nananampalataya sa Panginoong Hesus, dapat alam mo ang salita ng Diyos. Dapat alam mo, mga kapatid. Kaya nga, isa sa pinaka-aim ko sa ministry, na ang lahat, na kahit ang mga matatanda na sa ay magkaroon ng memory verse. Memory verse. Kasi iniisip natin ang memory verse ay pangbata lamang. Pero ang mahalaga, kung tinutukoy natin ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos ay buhay, dapat natin itong kabisado sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kinukurik ko nga yung sarili, gusto ko ito yung pinakakahinaan ko, mahina ako sa mga memory verse, pero hindi ito excuse. Kung ako'y magtitiwala, nananampalataya at yung salita ng Diyos ay totoo, ang salita ng Diyos ay dapat ko itong kabisaduhin. Kung ang mga memory pin, halimbawa natin yung mga password natin, kabisado natin, kasi alam natin na dito tayo magkakapera sa bangko, lalo na sa kanyang salita ng Diyos, dapat natin itong kabisaduhin. Sapagkat ang ibinubungan nito ay hindi pisikal na kabayamanan na sisira at nauubos. Hindi, ang binubungan nito ay kayamanang hindi nasisira, kayamanang walang hanggan, kayamanang matatagpuan sa Diyos mismo. Kaya kapatid, nawaunawaan natin na dito lang tayo magtatapos mga kapatid. Nawa nakatulong itong mensahe na to upang kung ikaw ay nananampalataya, hanapin mo ang tunay na iglesia. Kagaya na sinabi ko kanina, ang iglesia ng Diyos ay hindi natatagpuan. Dapat makikilala mo ang iglesia ng Diyos ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pangalawa, ang iglesia ng Diyos, ang tunay na iglesia ng Diyos ay ginagamit lamang ang salita ng Diyos. Pasihan ang kanyang pagtuturo, sa kanyang pangangaral, sa lahat-lahat. Ginagamit ang authority ay salita lamang ng Diyos. At ang pangatlo, dapat ang nagsasalita at salita na ang nangangaral ng salita ng Diyos ay dapat siya maging equip. Kabisado niya ang salita ng Diyos. At nang sa ganun, walang sino mang makapagliligaw sa kanya sa huwad ng pananampalataya. Mga kapatid, sinasabi ko noong nakaraan, na tayo ay nasa huling araw na nakagaya ng binababala ng ating Panginoon Jesus, na darating sa huling araw, maraming bula ang propeta. Mag-ingat tayo na huwag tayong maligaw-niluman. Para ingatan natin ang ating sarili, huwag lamang tayong makinig ng mga nangangaral sa YouTube man, sa Facebook Live man, huwag lang tayo makikinig sa kanila. Dapat binabasa natin ang salita ng Diyos upang ma-guard natin ang heart natin sa pakikinig ng maling aral. Bago tayo magtapos mga kapatid, kung anong pinapasok mo sa iyong katawan, ay nakakapagpasama at nakakapagpahina sa iyo. Kung alam mo na ang pagkain ng masasarap at masusustansyang pagkain, gulay, prutas, at pag-iwas sa mga bawal na pagkain ay makakapagpalakas ng katawan, ganun din naman sa salita ng Diyos. Kapag alam natin ang salita ng Diyos ay meron ng halong katuruan ng tao, marami ng halong kanya-kanyang mga teorya, filosofiya, pinaghahalo ng science at saka Bible, huwag natin pakinggan. Bago tayo matapos isang ilustrasyon mga kapatid, ito'y sa kabuuan ng pananampalataya natin sa relihiyon ating kinaniniban kung ito ba ay nagbabalik sa kapagihan ng ating Panginoon Jesus. Isang araw, mayroong isang tao papuntang Baclaran. Sumakay siya sa isang jeep, maraming pasahero ng jeep at nakalagay doon karatula Baclaran. Halimbawa, sabihin natin Baclaran LRT. Baclaran, sumakay siya ngayon. Ngayon nagbayad siya sa nagmamaneho. Boss, pakibaba lang ako ng Baclaran. Sabi niya sa nagdadrive. Ngunit sinabi ng nagdadrive ay, hindi ko alam yung Baclaran eh. Basta sakay ka lamang at hindi ko sigurado, hindi ko alam kung itong aking jeep ay makakarating ba ng Baclaran o saan ba yung Baclaran.
Anong palagay niyo? Kung ikaw'y nakasakay dun sa jeep na yun, ikaw ba'y mananatili na nakasakay? So mismong ang nagdadrive ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ganon din naman sa reliyon, mga kapatid. Kung ang isang mga ngaral, ministro, pastor, pare man niya, o lahat-lahat ng ministro, hindi niya alam ang daan ng kaligtasan, ang tunay na daan. At sinasabi niya, walang makakasiguro na ikay ligtas. Malalaman lamang natin yun kapag pagdating na ng araw ng paghukom. Mga kapatid, huwag tayo magtuwa. Pagkat ang ating pananampalataya hindi lamang suntok sa buwan, ito'y sigurado. At sinasabi na sino man nagtitiwala sa Panginoong Jesus ay siyang maliligtas. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, sigurado. So, yun lamang mga kapatid. Nawa magpatuloy tayo sa gawain ng Diyos. Nawa nasagot ang ating mga maraming katanungan. Katanungan ko rin yan noon. Nung nagsimula akong nagtataka ako, napakaraming relihiyon sa panahon ngayon. Ang dami. Pero nung naraman ko sa salita ng Diyos, iisa lamang ang tunay na relihiyon. Makikilala natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Masusukat natin ang isang relihiyon kung siya ay tama, kung ang kanyang katuruan ay nababase sa salita ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas. Lamang kapatid, at panandalian tayo manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Mong banal, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa malayang pangangaral ng iyong salita. Tunay nga, Lord God, nawang aming mga narinig ay nagbigay kalakasan sa amin na hanapin namin ang tunay na relihiyon na nagtataas sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, sa iyong appointed time, in your time, Lord God. Alam po namin, ang aming sitwasyon ngayon, Lord God, ay mawawakasan na. Sapagkat alam po namin na ikaw, Panginoon, may kontrol ng lahat. Matyaga kami maghihintay, Lord God, sa time na muli kami magsama-sama at magpuri sa inyo. Matyaga kami maghihintay sa time, Panginoon, na muli kami magsama-sama sa isang lugar at itataas ang papagin. Ngunit sa ngayon, Lord God, bigyan mo kami ng biyaya, Lord God, na patuloy kami manatili sa iyong salita. Bagaman kami ay nasa aming mga sariling tahanan, ang aming mga buhay, Panginoon, ay ialay namin para sa iyong kapurihan. Maraming salamat, Lord God. Tunay nga, Panginoon, sa mga nabanggit sa iyong salita, ito ay makapagbigay sa amin ng daan. Makapagbigay sa amin ng ideya kung ano ba dapat ang meron sa isang iglesia na nagtataas sa pangalan mo. Tunay nga, Lord God, maraming salamat. At ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ay sumanggana sa ating lahat. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid.